May kasabihan na difficult roads often lead to beautiful destinations. May mga magagandang lugar talaga na dadaan ka sa mga kalsadang ang hirap talaga tahakin. Iisang lane lang ang daan, naglalaki ang mga truck na nakakasalubong mo sa daan. Huwag ka magmamadali. Sa matitindi at matatarik na mga ahonin, first time ko naranasan, nasukuan na ako ng ating camper van. Kaya mo? Kaya ba? Grabe. Tutulak ba ako, mahal? Huwag kang munang gagalaw. Hindi ako nagalaw. Siya tupod. At umabot na nga sa hangganan si Watod. Samahan niyo ulit si Boy first time para sa isang kwento na magbibigay ng aral at leksyon sa totoong buhay. Isang napaka-challenging na experience na kailangan natin malagpasan. Marating lang natin ang cold campsite sa Cayapa, Nueva Vizcaya. And welcome back to another van life and camping episode. Ngayong araw ay babiyahe tayo. At ang kwento natin ay magsisimula dito sa Alitaptap Base Camp. Kagagaling lang natin ng palengke. Meron tayong kaibigang first timer na pumunta dito. Hi bro! Hello po. Ano yung dala mo? Gulay para kay Boy P. Ayun o. Oh, salamat bro. Sakto-sakto nanggaling kami ng ng palengke. O sakto, magluluto kami ng tinola bukas bro. O sakto yan. Pwede ba wala? Hindi. Ay hindi ba? Pinakbit. Mas pinakbit ba? Ibang klaseng talong, sitaw, kamatis. Saan to bro nanggaling itong mga to? Sa likod ng bahay. Talaga lang Meron ba? kaming balit na taniman. Taniman? Maraming salamat. Ay, wag ka muna umalis. Tambay muna tayo dito sa sa Alitaptap. Ano pangalan mo ulit bro? Christopher. Bro Christopher. Yan. Vizcayano din. Gano'n ka lang yung bahay mo dito ba? Mga 2 minutes lang. Lapit mo lang. Diyan lang. Magkabarangay ba tayo? Oo, baga purok dos lang ako. Oh, Purokdos, maghahabag, let's go. Payapa at maaliwalas ang panahon. Isang hudyat na masarap bumiyahe ngayon para mag-camping. Ang weather natin today dito sa Solano, Nueva Vizcaya is 24 degrees. Go Boomer! Morning! Pambihirang weather yan. 24. Pero tignan nyo yun. Balot na balot ako ng jacket Malamig talaga. Hindi ko alam kung magandang ideya ba itong gagawin namin ni Prisha ngayon. Malamig na dito sa Vizcaya. Magka-camping pa tayo sa malamig. At ako ay medyo kinakabahan sa pupuntahan natin. Kasi nga, matarik. Pero marami naman na tayong mga inakyat na mga matatarik na mga kabundukan. Mga campsites. Subukan natin. Why not naman, di ba? Maganda yung lugar Parte pa rin na yung Nueva Vizcaya pero bundok na yon. Patawid na yun ng Bocod Benguet. Good luck sa atin kaya nagdala kami ng maraming mga kumot na mga kapal. Para kung sakali man, meron tayong panlaban sa lamig. Pero bago tayo umalis, ay kailangan muna naming lutuin yung mga pinamalengke namin kahapon. Kasi 2 araw kaming mawawala dito sa base camp. Kailangan namin maluto ang mga to at masisira. Madadala na natin to, iinitin na lang. Tapos, pag may mga gusto pa lutuin doon. Less pagod at para mas mahaba ang pahinga. Alas 10 ng umaga, bumiyahe na tayo. Sir, papahangin lang po. Malambot yung likuran Bro, yung ganyang klaseng ng gulong, palitin na ba o kaya pa yan? Okay pa naman. Kasi ito kasi napudpud ko sa sa recovery board. Kuminis, pero sa gitna okay pa. Oo sir, marotate sana ko sir. Yung gulong ni Watod natin, medyo nalalapit na siya sa palitin. Yung likod ang pinakamabilis mapudpud Tsaka kailan pa ba to? Kailan pa ba tayo kay Dodong Laagan ko to pinapalitan ng gulong Mahigit. Magdadalawang taon na. Kami nila Commander Daot, pumunta kami ng mahigit magdadalawang taon na. Magdadalawang taon na. Pero sabi ni Kuya kanina pwede pa rin naman daw. Napupudpud na yung gulong natin. Ganun tayo kabilis pumudpud. Or tama lang ba na 2 years mapudpud ang gulong? Hindi ko alam. Pero very soon, papalitan natin yan. Siguro mga kulang-kulang 3 oras ang biyahe natin papunta doon. Aakyat tayo ng kabundukan
Pero tignan nyo yung kabundukan na to, oh. Napipintong mukhang malamig na malamig talaga yung pupuntahan natin ngayon. Drumming my pain with his finger. One time. Iimbitahan mo yan Ha? dahil gusto ko yan ang kakanta sa kasal natin. Si Casey? Oo, di ba sinabi ko sa'yo noon pa yan? Di ba kaibigan mo yan? Oo. Oo. Sige ba? May sinandingan ang gusto kong kakanta sa kasal natin. Pwede ba yun? Well, one message away lang yun. Oh my God. Ano yun? Sobrang ang saya-saya siguro. Eh, paano eh? Gusto ko si ano? Ayaw mo si Flo G habang naglalakad ka? Ayoko, ano ba? Papayag yun. Sobrang talagang magiging masaya akong araw na yun. Ah, sige ba? Idol mo eh. Oo. Bibigay natin yun sa'yo. Yee! Gusto mo ngayon na? Tawagin na natin. Wow! Dahil natin kaibigan na. At pagdating namin ng Bambang Nueva Vizcaya, kami nabuti muna naming daanan ng aming kaibigan. Asa si Norris? Rock Norris, let's go! Ating iboto ang Lingap Party List! Yeah! Lingap Party List! Wow, bro! Ayos sila. Ano, natutulog ka pa ba? Hindi. Ako kasi. Dinaanan kita dito kasi alis kami. Oo, kuya. Nagkakamustahin kita at ikaw ay hindi na daw natutulog. Oo, hindi, okay lang. Para naman sa kababayan. Yung mga naunang mga first timers dyan, pareho kami dati mga motovloggers. Nung napasok ako sa motovlogging dati, siya ang pinakaunang naging kaibigan ko ng motovlogger na 2019, 2020. Pero na yata, matagal na yata. Matagal na. Tapos nagpahinga ka sa motovlogging. Wala ka pa sa mundo ng serbisyo. Wala pa. Naging ano muna tayo. Pumunta tayo sa Nueva Vizcaya para magtrabaho. Tapos after 1 year, biglang tumakbo tayong kapitan. Tapos biglang nanalo tayo. Balad ng awa ng Panginoon. Tapos ngayon, meron mas malaking katahakin na serbisyo. Lalawak pa yung pagtulong natin. So, wala pa siya sa mundo ng serbisyo sa bayan, tumutulong talaga siya. Isa ako sa mga natulungan niya off-cam. I mean, personal na buhay ang tinulungan niya sa akin. Kaya ano ba naman yung ngayon ay ikaw naman niya ang tutulungan namin. Kasi supportahan namin. Maraming salamat. Isa si Kuya Boy sa ini-idolize ko po dahil bilang creator, isa siya sa pinakamasipag na editor. Nag-iisa lang siya yung nagdadrive, siya pa yung nag-i-edit sa kalsada. Alam mo yun, grabe din yun. Sobrang umayat na nga si Kuya upang makapagpasaya sa inyo lahat. Kaya supportahan natin lagi si Kuya Boy, sa mga bagong viewers. Ayan, huwag kayo magsawa kay Kuya Boy. At syempre, sana isama nyo ang Lingap Party List kasi yan po yung ating tinatakbong party list. And itong party list na ito ay mas malaki po yung sakop yung pwede natin tulungan, hindi lamang po isang barangay, kundi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So yan po yung pangarap ko kong gawin. Bago ako naging vlogger, nag-charity po tayo, tapos naging vlogger tayo, nag-charity pa rin po tayo. Ngayon naging kapitan at tatakbo ngayon bilang congressman representative sa Kongreso, mas marami na tayo matutulungan. So, Lingap, sana lahat ng mga boy first time natin bumoto number 112 sa balota. Ang pagdulong mo ay ginagawa mo dati, motovlogger pa lang tayo, may mga charity rides siyang ginagawa. So ngayon, mas malawak na yung pwede mong gawin. Sana. So, diyan, kilala niyo si Brogang, yung motovlogger na naka-Ducati dati. Siya yun, first timer na siya tulad niyo. yeah! Kap, tuloy na kami! Ilang buwan natin hindi nakasama si Norris, no? Wala nang panahon talaga, no? Oo. Diretso na tayo sa biyahe natin. Siguro mga 22 kilometers na mula dito. Nasa campsite na tayo. Camp Oluweg Landing something parang ganyan. Maya malalaman nyo, maganda yung lugar. Hindi lang natin alam kung saan sa mga kabundukan na yan tayo pupunta. Yup, narinig nyo? Nasa kabundukan tayo pupunta. At hindi lang basta kabundukan, kundi napakataas na kabundukan. Ngayon mainit sa patag eh. Mamaya naman ito. Para tayo nasa ref nito. At narating na nga natin ang bayan ng Kayapa.
sako pa rin ito ng Nueva Vizcaya. So ang Coyapa ay summer capital of Nueva Vizcaya. Iba yung suot ng mga taga Ifugao kaysa sa mga Igorot, no? Iba yung get-up nila, yung traditional nilang damit. At dahil nga sa lugar na to ay walang signal, eh hindi namin alam na lagpas-lagpas na pala kami. Gutom ka na? Gutom na. At dahil inabutan na kami ng katanghalian, eh huminto na lang muna kami sa isang karinderya para kumain. Anong ano yan? Puwet na manok? Oo. Baka? At dahil nga hindi kami familiar sa mga putahe na ganito, eh mas minabuti na lang namin na umorder na lang kami ng kanin. At yung niluto naming ulam sa base camp, eh yun ang aming uulamin. Kahit saan nandyan si Brogang. Bayad na. Tuloy ka kanila. Magkano? 45 lang yung kinain natin. Tipid na tipid. Salamat ate. Thank you. At pagkatapos kumain, bumalik na kami. Kailangan namin mahanap yung signage. Maliwanagan mo yung mata mo dun sa signage na cold campsite kasi wala tayong signal. Nakita ko yung signage na yun eh. Nung pauwi tayo galing Bukod. Ayun! Lumagpas nga tayo, mahal! Camp Oliweg. Oliweg, Mapayaw, Coyapa. So ibig sabihin, ang Oliweg or Oliweg ay barangay. Nagdadalawang isip lang kaming puntahan kasi nga sinasabi nila palagi na baka hindi daw kayanin ni Watod. Eh ngayon, susubukan natin. Pinakabahan ka ba? Sino? Ikaw? Ako? Medyo. Ako din. Pataas na yun. Kabado. 20. Mga 20. So mamaya 40. Magiging 80. Wala na yung second option kung saan tayo pupunta pag hindi natin na-i-push to, pero tignan natin. Sabi nung may-ari, kaya naman. Kaya naman Kasi daw. sinabi ko, kaya po ba ng kahit ng minivan yan? Wag lang umuulan. Okay. Sabi, wag lang umuulan. Kaya naman. Oo, kasi tuk-tuk talaga yun eh. Di ba? At dahil hindi kami nakamapa, kailangan namin magtanong-tanong sa mga lokal. Ate, dito po yung papuntang Camp Oliweg? Cold campsite? Hindi ko po sure. Pwede po magtanong, dito po ba yung daan po papuntang cold campsite? Yung Camp Oliweg? Ito po? Dire-diretso lang? Ah, sige po. Salamat po! Salamat! Ayun, nakikita nyo, sisimula na yung akyatin. Oo nga. Dito palang paakyat na. Pero ito kapag naakyat ni Watod hanggang Tuktok, sigurado babalik-balikan natin to kasi parang ang sabi nila, ito daw ang pinakamalamig na campsite dito sa Nueva Vizcaya. Sabi nila. Oh my goodness, rough road. Simula pala ng paakyat, nararamdaman na namin na hindi magiging madali ang tatahakin namin. Kaya pala hindi ina-advise na umakyat dito ng umuulan. Kasi nga ginagawa yung mga kalsada, hindi pa tapos. Sigurado pag maulan to, putik-putik to. No? Oo. Kasi tingnan nyo, putol-putol yung kalsada na semento tsaka lupa. Oh my God, Watod. Kaya mo yung Watod. Marami na tayong pinagdaanan. Kung kakayanin mo to, ay mabira. Ayan yung mga paakyat. Nakamay. Ayun, paakit yan. Doon. Pero kaya yun yung Watod. Dito pa na. Paakit pa. Akit pa. Sige. Go. Watod. Go. Watod. Ang mga kaba namin, dinadaan na lang namin sa tawa. Tiwala lang. Kailangan kong ingatan yung ilalim natin. Baka sumayad yung yung sa transmission, yung sumabit dati. At tumagas. At napapansin namin na habang tumatagal, lalong lumalala. Oh my goodness. Akit to. Paakit talaga ng paakyat. Sa unahan, nagkaroon ng sementong daan. Okay. Go, Watod. Ay, mabira, may kasalubong! Parang natakot ka pa, may kasalubong. Balik. Balik kalsada. Gigil ka pa yan. Papakagat labi ako eh. Huwag ka magmamadali. Malalaking truck na nakakasalubong namin paakyat. Oh my goodness. Yung biglaan na lang may ganun. Yung mini camper van natin, nagsisimula ng mga amoy. Sige, dali lang. Go, Watod! Go! Habang pataas ng pataas ang nararating namin sa kabundukan,
patarik din na patarik ang mga daan. Hanggang ngayon, pataas kami ng pataas. Ang tindi, ang tindi, ang tindi, ang tindi. Grabe yung pataas namin nung gapang na gapang si Watod. Ito ang pinakamalupit na inakyat ni Watod sa lahat ng biyahe niya. Ang tindi talaga. At dito na nagsisimula ang pangamba. Kung kakayanin nga ba? Oy! Gay. Wow! Yung packet ka na, durug-durug pa yan. Alam mo so far, lahat ng mga inakyat natin, Visayas, Mindanao, ito ang pinakamatarik sa lahat. Oo. Ito ang pinakamatindi. Sa Mindanao, inakyat natin yung matarik doon. Without, Walang roof tent. Diba? Ito with roof tent na ganito pa katarik. Seryoso, parang may kalsada ako nakita ng packet pa lalo. Yung kanan. At hindi nga tayo nagkamali. Dahil yung mga unang inakyat natin, ay simula pa lang pala yun. At mayroon pang matatarik na nag-aantay sa atin sa unahan. Mataas dito eh. May taas. Watod, kayanin mo. Kayanin mo, Watod, please. Kayanin mo, please. At dito ko rin nararamdaman na nasasagad ko na ang lakas ng ating camper van. Ano? Naghahawahan ka na? Eh pa oh. Alin? Ito pa pala. Sobrang taas. Ay, may gasolinahan ah. Sa mga oras na to, sabay na naglalaban ang makina at ang aming kalooban. Wala kami kundi pataas no? Paahon. Oh my God. Grabe oh. Kaya mo? Kaya ba? Grabe. Tutulak ba ako, mahal? Huwag kang muna gagalaw. Ito ko nagalaw. At umabot na nga sa hangganan si Watod. Ay guys, stress na si Boy P. Pataas na to, hindi kinain ni Watod. Sa mga oras na to, kailangan ko nang iatras ulit si Watod sa baba para makakuha ulit ng magandang buwelo. Si Boy P. Stress na. Yung saya namin, dito lang din pala mauuwi. Hindi nakakat si Watod. Pero sinusubukan ni Boy P. Sinusubukan niya. Kasi tumirik kami dito. Ito lang itong side na to. Dito kami tumirik. Sana tama na itong paakyat. Saan na kaya siya? Ayun, babuelo siya. Kinakabahan siya, kinakabahan din ako. Yung mga ganitong sitwasyon, hindi natin to susukuan. Sana kayanin ni Watod. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin naiaakyat itong camper van natin. Go Watod! Please, go Watod! Go Watod! Go, go! Kaya! Yan! Tinutulak ko na. Mahal, dito na tayo, mahal ko. Ang ganda oh. Ano tayo? Ikot-ikot muna tayo. Ikot-ikot. Oh, pababa lang. Isang patunay na lahat ng ating mga pinagdadaanan, lahat yan ay ating mapagtatagumpayan. At ang nag-iisang susi sa tagumpay ay huwag kang susuko. Oras na para kumalma, mga first-timers. Welcome dito sa Camp Oliweg Landing Destination o ang tinatawag na Cold Campsite. Pagdating, kinausap agad namin ng caretaker kung saan kami pwede pumwesto. Hindi pa rin bumababa yung ano mo?
bawi eh. Bawi, di ba? Bawing-bawi yung ano, yung ganda ng lugar ba. Ngayon, nararamdaman ko pa rin eh. Kasi kung totoo kasi, aminin mo mahal, hindi ba nila nakita ng ganong katindi yung dinaanan natin, pero ibang klase. Ang dami nating, sabi ko kanina, ang dami nating pinuntahang maakyat na nilalaban ko si Watod. Visayas, ang dami nating inakyat na bundok na gumagapang yan. Hindi yan tumukod. Mindanao, kasama natin si Dodong Laagan. Ang dami nating inakyat. Hindi rin naman tumukod. Dito tukod na tukod. Ganun man ang nangyari. Siyempre hahanapan natin yan ng magandang lesson. Lagi natin yung paghuhugutan ng maganda kung ano yung mga challenges na pinagdadaanan natin, kung ano yung nararanasan natin tulad ng ganito. Hindi man siya literal na pinagdadaanan sa buhay, pinagdadaanan natin papunta sa isang campsite na ganito kaganda. May mga challenges, pero overall, at the end, na-overcome natin. Di ba? Kumbaga lahat ng pagod, lahat ng challenges, lahat ng mga obstacles na dinaanan natin, pagdating sa dulo, mapapawi yon nung ganda nung kalakasan na maaabutan natin. Di ba? Parang ganun din sa buhay. Kailangan nating nahihirapan man tayo sa ngayon, kung ano man yung pinagdadaanan pa natin, pero always eyes on the prize kung tawagin. Sinabi ko na yun dati. Always eyes on the prize. Kumbaga, tignan mo na agad, tignan na natin kung saan yung patungo natin, doon tayo tumingin para hindi tayo panghinaan ng loob. Kanina pinanghinaan tayo ng loob pero lumaban tayo. Welcome to Cold Campsite. Yes. Pinag-iisipan namin kung magbubuklat ba tayo ng roof tent dito, kasi sabi kasi nung caretaker, maghapon kasi talagang babad dyan sa araw. Maganda sana magbuklat mamaya. Parang feeling ko hindi natin ma-enjoy kapag babad na babad tayo sa araw. Kaya meron silang in-offer dito sa atin, kasi dito sa harapan may mga A-house kung tawagin dito, or TP houses. In-offer nila na pwede naman daw tayo mag-stay dito sa sa isa sa mga TP house para maiba. Malamig din sa loob. Malamig dito. Ano sa tingin mo? Magbubukla tayo ng roof tent doon sa initan? Kasi sabi ni ate, malakas daw. Bukas pa lang na ng umaga, mga alas 6 pa lang, tirik na tirik na yung araw doon. Dito na tayo. Dito na tayo. Yes. Hindi ko maitago yung emosyon ko ba, yung nararamdaman ko kanina sa pinagdaanan natin paakyat dito. Sa mga naka-minivan lang naman, medyo mahirapan. Tulad nung kay Watod, or siguro talagang sadyang sobrang tarik lang talaga. Pero kapag kayo ay may naka-sedan or naka-pick up or mga naka-SUV, basic. At para makapagpahinga tayo na maayos, lahat ng gamit sa camper van ipapasok natin sa TP house kapag hindi na tirik yung araw. Wala mo lang van life ngayon. House gaming tayo, first timers. Ang hakutin ko lang dito muna is yung mga unan, kumot, para maiba rin yung experience natin. Kumbaga parang yung aura, kung ano yung tema ng isang campsite, maramdaman natin. Sa lahat ng mga pinagdaanan natin, deserve natin matulog ng maayos, sa maayos na tulugan. Kaya doon tayo sa A-house o sa TP hut matutulog. Saan ka na lang para mayroon tayong ilaw sa loob? Kaya mo. Mahal! Lumalamig na, no? Sumisipa na yung lamig. Charge na natin yung ilaw natin. May liwanag ang buhay mamayang gabi dito. Kasi nga walang source of electricity dito. Maganda rin yung mag-camping sa mga, or sabihin natin pumunta kayo sa mga campsites na mga may pagka raw kahit papaano. Kahit sabihin natin typical na campsite is may mga bagay na nagagawa ka ba na tulad ng ganito na
ikaw yung magpo-provide ng ilaw ninyo dahil walang electricity sa mga tinutuluyan. Masarap din yung feeling yung ganun. Ready na yung tulugan namin dito. Tapos may mga galit kami dito na dala-dala, yung mga nasa camper van, pinagbababa namin, kumot. Meron din tayo ditong mga kapal na mga jacket. Yan yung mga ulam na lulutuin namin, mabilis ang ulam. Power station natin, tubig, mga tinapay, butane, rice cooker. Ganun lang kasimple. Si Watod nandun, doon lang muna siya. At ito ating magiging bahay ngayon sa loob ng isang gabi. Mamayang gabi to kasi itong lugar na to, itong kabuuan na to dito sa Oliweg ay magfa-fog daw to. So yan yung aantayin natin. Magfa-fog yan mamaya. And bukas aabangan din natin yung fog paggising natin sa umaga. Maliwanag pa lang, sinimulan na namin ang pagluluto. Wala kang ibang bisita ngayon, ano? Ate Shin? Meron po atang paakyat, sir. Meron pa. Oh, edi may makakasabay tayo. Siguro mga 2 or 3. Ayun. At least hindi natin solong-solo yung yung campsite para meron din tayong kausap. Si Ate Shin nga pala, mga first timers. Siya ang caretaker nitong lugar at siya ang sasalubong sa inyo kapag kayo ay napunta dito sa cold campsite. Confirm na ang ibig sabihin ng cold campsite is Camp Oliweg Landing Destination. Abbreviation yung cold. And literal na cold talaga dito, te. Kapag gabi, ano? Opo. May pamilya ka na? Wala pa naman po, sir. Ilang taong ka na? 25. 25? Tanong ko nga pala, magkano yung rent ng mga nag-tent dito, yung mga nag-stay dyan sa mga TP houses na yan, tapos yung mga nagka-car camping, magkano ba yung mga presyo dito? Bali yung tent po is 150. Yung TP house po is 300. Good for 3 to 4 person. Uy, Mura. Mura. Sa car camping. 300 din po. Mura. Akala ko medyo expensive siya, pero hindi pala. So, abot kaya siya na campsite mga first timers. Alam nyo na yan, matik na yan. Kung ano yung pinuntahan ni Boy first time, hi ka na kayo dito. So, dami natin mga first timers na may hilig sa camping, layuhin na natin ng Camp Oliweg. Isa sa mga dahilan kung bakit talaga nagkaroon kami ng interest mga first timers na akyatin to is dahil nga daw yung sa panahon na umahamog, sobrang lamig. Pulasan lahat. Tapos ito, puputol-putulin, nilalagyan natin sa gulay. Parang dininding, parang gano'n. dinding. Oo. Papakuluan mo lang andun yung karne, no? Oo. Nakakatakot tutuin, ang sarap-sarap kainin. Grabing tulog to. Ilang oras tayo natulog? 4? Dalawa? Dalawa. 2 oras kami na natulog. Pagising namin, ayun na. Sumisipa na yung malamig na hangin. At dahil anticipated na natin na malamig talaga ang lugar na ito, syempre nagdala tayo ng mga panlaban natin sa lamig. Nararamdaman na namin ang totoong meaning ng cold campsite. Ang hangin pa lang, no? Oo. Tama lang din talaga din, nagdala kami ng mga kapal na mga kumot. Oo. Pagkatapos ng 2 oras na pahinga, abay parang pawing-pawi na ang mga stress na naramdaman natin kanina. Kaya magluto na tayo! Ang camper van ang nagsilbing storage room ng mga pagkain. Kaya lahat ng kakailanganin, pabalik-balik ako dito. Ramdam na ang lamig. Mamaya makakasabay natin si Ate Shin, yung caretaker dito. Sabi namin sa kanya, magluluto kami ng hapunan, sumabay ka na sa amin. Kaya magluluto tayo ng marami-raming rice ngayon dahil meron tayong kasabayan sa hapunan mamaya. Yung nasa simula kanina nung vlog natin, dala-dala na namin. Ito ay aming lulutuin. Di ba kanina may piniprito kami na baboy. Yan, dito namin ilalagay yan sa mga gulay na to. Maraming salamat, bro. Bago lumubog ang araw, niluto na namin ang lahat. Parang ako DJ dito eh. Dalawang niluluto tayo, no?
DJ Boy P. Oh yeah. Ang nakatoka sa amin sa pagluluto ay si Prisha talaga. Pero minsan, kinukuha ko na. Deserve din naman kasi niya magpahinga. Kasi nga tayo natin eh. Ainom ka ba? Anong mauna? Sibuyas o bawang? Kamatis. Sibuyas? Sibuyas naman talaga. Alam niyo kung bakit? Mabilis kasing masunog ang bawang. So pag niluto mo yung bawang, pag brown, pag nilagay mo yung sibuyas, pagkaluto ng sibuyas, yung bawang mo, itim na. Oo. So dapat inuuna talaga ang Sibuyas. Sa totoong buhay kasi, pareho kaming dalawa ni Prisha na mahilig magluto. Pero hindi ko alam kung bakit hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon na magluto. Siguro automatic na yun sa mga babae na kapag usaping pagluluto, kinukuha na nila yung responsibility. Tip mo yung kawali! Huwag sabihin, mayabang ako. Nga, kaya? Ito pa talaga. Oo. Huwag na, niya ako eh. Sige na! Seryoso? Oo. Wow! Wow, ang galing! Pag natapon yun eh. Napakagwapo naman ng nagluluto na to. Oo, bibigyan mo. Dahil gwapo ako. Wow! Every day something new. If I spend it with you. Ikaw na magtimpla ha. Ay, oo. Maalat ka magluto. Want you right now, and I need you right now. You right now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want you now, now. Aking mag-go. Life is better at a cold campsite. Hindi matatawarang ganda ng kabundukan, no? Sobrang tahimik ng barangay na to. Grabe ba? Oy, si Watod. Hello, Watod. Diyan ka lang muna ha. I want you now. Tatlong ganyan. Mura lang naman din siguro ang ano din eh. Isang ganyan ba? Siguro hindi ka aabot ng 25,000 isa, no? In time. Not today, not tomorrow, but sa tamang panahon. Konting minuto na lang at maluluto na ang aming hapunan. At habang nag-aantay, muni-muni, kwentuhan lang sa buhay. Napakasarap, Kuya Eddie. Butane? Okay. Tignan nyo. At ano yung naririnig kong tunog na yan? Anong tayop yan? Buti na lang, mayroong internet dito. Tignan nyo. Kapag kayo ay napunta dito sa cold campsite, wala talagang signal dito. Pero wag kayong mag-alala kasi merong piso wifi dito. O kasi after ng dinner, hindi natin alam anong gagawin natin eh. Oo. Ay, pwede tayong manood ng movie sa laptop. Meron kaming kinakahiligan ngayon mga first timers na ano eh, na channel sa YouTube. Yung ano ba yun? Pinoy Movie Recap Tagalog. Yung parang summarize ng movie na kinikwento na lang. Yun lagi pinapanood namin gabi-gabi pampatulog. Siguro mga nakakadalawa. Oo. Nakakadalawang movie kami. Ako, unang movie pa lang kalahati. Tulog na ako. Okay na, itabi ko na to. Yung mga manok ay piprituhin na lang namin. Sigurado, hindi natin makakain to eh. Ito kakain natin, di ba? Sisira eh. May dogs ba tayo dito? Marami. Ayun. Dami dyan. May mga mama dog. Ate Shin, halika na. Pwede ka na kumuha dito ng ano? Ng ulam. Hindi na kata. Tagalin lang natin lahat eh. Hindi, lalagyan natin dito. Okay. Kaon na. Kaon na. Diba? No? Masarap pagluto tong si ano eh. Prisha eh. Okay na. Baw. Kakaiba talaga yung turog ng palaka, no?
Para maliliit na pala kaya mahal. Nagkaantay lang yan na tulog tayo. Tapos mamayang gabi, kapag tulog tayo, gagapang na sila. Lumalaki na yung mga palakang yan. Wawa naman tayo. Sobrang sarap ng gulay kasi fresh pa talaga yun eh. Bagong pitas ba, no? Manamis-namis. Kaya pansin mo tayo, matamis, no? Oo. Iba talaga ang fresh. Wala akong nilagay na pampatamis dyan. Natural sweetness of fresh Tamis harvest lang. veggies from the bakurans of first timers. Pagkatapos kumain, tinulungan ko na rin si Prisha maghugas ng mga pinagkainan. Boy P, pana't maghugas. Pinagkainan mo, huwag mo nang ipagpabukas pa. Hindi kumpleto ang pagkakamping kapag walang bonfire. Kaya bago kami matulog, gumawa muna kami ng apoy. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung saling o yung saling kung tawagin sa local dialect na dito. Kasi iba-iba ang pronunciation eh. Tulad nung oliweg. Diba? Pag Tagalog, tulad natin, oliweg yung pronunciation natin. Pero sa kanila, oliweg. Diba tayo no? Opo. Oliweg. Ganyan, parang ganyan. Tapos yung saling sa atin, pero sa kanila, saling. Parang ganyan. So, ang saling o salong ay nanggaling to sa puno ng pine tree. Ang puno ng pine tree, especially yung medyo babang-baba na malapit na sa roots, yun yung mga merong nag-oil talaga. At mababango to. At sila ay ginagamit talaga na fire starter. Kasi mabilis silang pakapitan ng apoy. For example, ito. Ididikit ko lang to sa sa apoy Mabilis siya lumiyab. Ayun dahil nga oily yung kahoy. Kung dati, favorite ko ng puno is yung palkata tree na ginagawang paper tree. Yung tinatawag na paper tree. Yung palkata tree, ginagawang papel. Ngayon, ang favorite puno ko na is pine tree. Mag-edit ka ba? Hindi naman, magta-transfer lang ako ng files. Oo. Para pag-uwi ng base camp, edit na lang. Kasi hindi naman ako makakapag-edit dito at makakapag-upload kasi nga walang signal eh. Kung dati, kahit nasa camping ako, nag-e-edit pa rin ako. Pero ngayon, mas binibigyan ko na ng halaga yung tinatawag na pahinga. Okay na yan, goods na yan. Good luck natin protecting Filipino families since 1981. Ay, yung iba nga pakulang eh. Ganito nga yung mga lock namin dati sa probinsya eh. Yan ang aming tulugan ngayon. Ito ang aming bahay. Ganda, diba? Yung electric pa namin, hindi na namin nagamit. Kasi sobrang lamig. Nag-enjoy ka ba, mahal? Sobra. Kasi parang kakaiba eh. Diba? Oo. Ibang experience ba? Hindi palagi yung pag nag-camping tayo lagi tayong nasa camper van. Lagi tayong nasa roof tent. Diba? Ngayon parang masarap gawin kasi bago. So, parang doon ko rin naisip na why not na every time na pupunta tayo sa mga campsites at may bago or something na bago na pwede natin ma-experience, why not? Subukan natin, di ba? Hindi lang tayo laging after na mag-set up tayo ng camper van natin o roof tent, ganyan, para gawin yung camping. Tulad ngayon, TP house gaming tayo. Makakapagpahinga kami ng maayos. Maaluan, makakaunat kami ng maayos ba? Sarap. So, ganun, embrace natin lahat-lahat. Bawat campsites na pupunta natin, kapag meron tayong trip na tulugan, nakita natin maganda tulugan, kahit open air, go tayo. No limitations.
may boundaries pagdating sa safety, pero sa mga pag-try ng bago, pag-explore ng kakaiba, why not? Para magawa natin lahat-lahat. Sa mga first timers, good night na muna sa inyo lahat. Kami magpapahinga na. Alas 10 ng gabi. At yung lugar malamig na talaga at dahil malamig mamaya na madaling araw. So bukas ng umaga ay maaga na ako magising. Gusto ko makita yung lugar na binabalot ng fog. No? Baka natin bukas. Sana merong fog. Baka nagkataon naman na pumunta natin wala namang fog dito, di ba? Pero meron daw, sabi ni ate. Sabi meron. O gigising ko ng maaga para magpalipad ng drone. So, magpapahinga muna kami. Huwag muna kayo magpapahinga. Kasi may kadugtong pa to. Baka sabayin niyo ako sa pahinga. Hindi nyo matapos yung video. Tutuloy natin ang ating kwento bukas, pagising natin. At sana ma-experience natin yung sinasabi ni Ate Shin kanina na namumuti daw talaga ito sa fog at sobrang labing mamaya madaling araw. So, good night na muna sa inyo lahat. And, yeah. As always, life is good tayo. Life is good dito sa Kayapa, sa cold campsite. Dito sa Kayapa, Nueva Vizcaya. Hindi na natin papatayin to ha. Hihinaan lang natin ha. May kasabihan na difficult roads often lead to beautiful destinations. Pero dapat handa ka palaging salubungin ang lahat ng mga pagsubok sa daan. Marating mo lang ang gusto mong puntahan. Kung tuluyan tayong pinanghinaan ng loob at ilaban ang hirap ng dinaanan natin papunta dito, malamang hindi natin mararanasan ang gumising sa ganito kalamig at kagandang lugar. Worth it ang nilaban. Lahat ng hindi magandang naramdaman, pinawi lahat ng kalikasan. Morning. Grabe ba? Ang lamig. Ang lamig na nagbibigay ng kakalmahan sa atin. Iba ang nagbibigay ng malamig na lugar o malamig na panahon sa katawan, sa pakiramdam at kaisipan natin. Napakataas ng lugar na to para mapuntahan natin gamit ang napakaliit na camper van natin. Isipin nyo yun, kinaya niya to. Camp Oliweg Landing Destination, or kung tawagin ay cold campsite. Literal na cold. Sabi naman. Kanina nagising ako ng mga bandang 5:30 yata para mag-CR. Doon ko nakita yung mas makapal na hamog na namumuti talaga ito. Kaso wala ako sa wisyo kanina. Yung nakikita nyo sa drone ngayon is ito na yung medyo 6:30 na ng umaga. Medyo na-miss natin yung kaputian ng lugar kasi nga gagawin ko sarap ng tulog, diba? Worth it ang pinunta natin dito sa Camp Oliweg Landing Destination. Kahit na medyo naging challenging para sa atin ang puntahan itong lugar na to. Lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng pagsubok bago natin marating itong lugar na to ay pinawi ng lugar na to. Maraming salamat.
Maraming salamat sa mga ganitong lugar na pinagkaloob sa atin ng Diyos na anytime pwede nating mapuntahan para maramdaman yung ganitong feeling na parang wala kang inaalala. Lahat ng parte ng pagkatao mo, lahat ng anggulo ng pagkatao mo, pakiramdam, isipan, lahat kalmado, lahat payapa. Parang wala kang inaalala. Yung camper van natin, hindi man kalakasan, pero palaban. Nice ka ba to? Nice kaayo. Saktong lakas lang. Tumirik eh. Pagkagising ni Prisha, ligpit agad ng mga gamit. Ang breakfast namin, sinangag at ininit namin yung mga natirang ulam kagabi. At habang hindi pa tirik ang araw, ay sinimulan ko ng hakutin ng mga gamit pabalik sa loob ng camper van. Dapat yung maliit-liit lang yung dinadala natin kapag overnight lang. Goodness! Te, maraming salamat. Ingat po sa pagbalik, ma'am. Pabalik agad? Hindi. Salamat Ate Sheena. Thank you din po. At kapag kayo ay pupunta ng cold campsite, si Ate Sheena ang sasalubong at mag-aasikaso sa inyo. Chick! Bye-bye! Bye-bye! See you soon! See you soon! Bye-bye! Cold campsite! Ito na yung masarap, yung pababa na tayo ng bundok kasi wala na tayong masyadong matinding ahonin. Kamusta ang experience, Mahal? Masarap. Ang sarap ng stay natin. Nakatulog ako ng maayos. Nakapagpahinga ako ng maayos. Tapos sobrang lamig. Yun nga yung masarap dun. Yung lamig, no? Alam mo kung anong oras ulit ako nagising nung pagkatapos kong malimpungatan ng 5:30 AM? Past 8 na. Minsan lang ako magising ng ganong oras. Oo. Bumalik ka, no? Bumalik ako sa tulog, sa ganda at sarap ng panahon. Kakaibang experience kasi hindi tayo natulog sa camper van. Natulog tayo sa A-house. Kahit na napaka-challenging, napakagandang experience pa rin. Isang kwento na naman ang isusulat natin sa libro ng ating biyahe. Kuya, salamat! Experience na merong aral na pwede nating i-apply sa mga kanya-kanya nating buhay. At habang kami ay pababa ng kabundukan, meron na kaming isinabay na isang ali na nag-aantay at nagbabaka sakaling merong masakyan papunta ng bayan. Kaya isinabay na namin. At habang patuloy kaming bumababa ng kabundukan, Nag-crash yung drone ni Boy P ngayon lang. Ayun, nandun siya. Hinahanap niya. ayun siya. Oh my God! Ah! Nakita ko! Wala. Ate, diyan ka muna. Wait. Ah! Umigad. Sumisigaw siya. Mahal! Asan ka? Ah! Kala ko ba't ka sumigaw? Tigil ka na. Umuwi na tayo. Patingin. Walang sira. Wala naman. Kulay. Ano? Puro ano yan? Kulay. Tumama sa pine tree. Ah. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Not a good sign. Huwag ka na magpalipad, mahal. Hindi na. O siya. Tara. Tara na. Tara na. See you next vlog.